Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss ako na 20 items na basic math reviewer. Pwede ito sa civil service exam, sa licensure examination for teachers, general education, sa UPCAT or college entrance test, at lalo na sa NAPOLCOM. Kasi itong 20 items na ito, nakuha ko ito sa isang mock test para sa NAPOLCOM exam. Okay? So, let's start. So, may 20 items tayo, bawat slide tig to 2 items. So, i-post nyo po muna ha, bawat slide tapos try nyo sagutan. Then, comment nyo kung ilan yung score nyo out of 20. So, number 1 and 2. Ayan, number series muna yung first 5 ata nito. What is the next number in the series 3, 6, 12, 24, 48? So, ano yung next number natin? So, tingnan natin yung mga numbers. 3 naging 6. Pwedeng addition, no? Pwede ring multiplication. Pag addition plus 3, pag multiplication naman times 2. Tapos 6 naging 12. Ayun, so confirm na ito. Multiplication na lang ito. Kasi parang kita na agad natin yung pattern sa multiplication. 3 naging 6 times 2 na doble. Tapos 6 naging 12 times 2 ulit. Okay, so kaya multiplication ang gagamitin natin. 12 naging 24 times 2 ulit, and then 24 naging 48. So times 2 lahat yung pattern natin. So ang next number na hinahanap natin times 2. 48 times 2 is 96. Letter C. So another number series, find the missing number in the series. So nawawala naman nasa pagitan, ano? Wala sa dulo. So 100 naging 91, and then 82, 73 blank 55. So ito malinaw, subtraction lang. 100 to 91, nag-subtract ng 9. 91 to 82. Consistent 9 lang lahat ito. Arithmetic sequence lang ito pag ganito. 91 naging 82 minus 9 lang ulit. 82 naging 73 minus 9. So ito ibig sabihin minus 9 din ito tapos minus 9. So 73 minus 9, that is equal to ilan yun? 64. Okay, sakto, no? 64 minus 9, 55. So the answer is letter A, 64. So madali pag ganitong pare-parehas, arithmetic sequence ang tawag dito. Ito naman pag magkakaparehas yung minumultiply, ang tawag naman dito ay geometric. Okay? Pag parehas ang minumultiply or dinidivide, geometric sequence. Pag parehas ang ina-add or sinasubtract, ang tawag naman ay arithmetic sequence. So next, number 3 and 4. What comes next in the series? 1, 4, 9, 16, 25. Ano yung next? And then, ito namang isa. Ganun din, number series pa rin. So, basic pa rin ito. What comes next in the number series? Pwedeng sagutan ito using square. Ini-square lang ito. Pwede rin namang addition. So, unahin natin yung ini-square. Ang 1 ay 1 squared. 1 times 1. 1. Ang 4 naman ay 2 squared. So, that is 2 times 2. 4. Ang 9 ay 3 squared or 3 times 3. And then 16 ay 4 squared or 4 times 4, and then 25, this is equal to 5 squared or that is 5 times 5. So ang hinahanap natin kasunod ay 1, 2, 3, 4, 5. Edi ang next ay 6 squared. 6 times 6, that is equal to 36, letter B. Or another solution, pwede naman i-add lang natin. Pwede rin ang addition na pattern dito kapag hindi nyo napansin yung ini-square lang yan. So 1 nagpapuntang 4 plus 3. 1 plus 3 is 4. Tapos 4 papuntang 9 plus 5. 9 papuntang 16 plus 7. 16 naging 25 plus 9. So ang next natin ay magpa-plus tayo ng 11. Consecutive numbers lang ito na add. 3, 5, 7, 9. So ang sunod ay 11. So 25 plus 11, 36. So same answer, letter B. So number 4, find the next term. 2, 5, 10, 17, 26. So addition lang ito, no? Kasi malabo sa multiplication. 2 naging 5, decimal yon, 2.5 yon. So mas madali kapag addition. 2 naging 5 plus 3 lang. Parang same, no? 5 naging 10 plus 5. Same na to. Same na to. 10 naging 17 plus 7. 17 naging 26 plus 9. So consecutive odd numbers, ang susunod natin ay plus 11. 26 plus 11, the answer is 37, letter B. Number 5, ayan, hanggang number 5 lang yung number series natin. 80 naging 72, naging 64, naging 56. Ano lang to, arithmetic sequence. 80 naging 72 minus 8. 72 minus 8 ulit, 64. So multiples lang pala ito ng 8 no? So 64 minus 8, 56.
And then last, 56 minus 8. The answer is 48, letter A. Ayan, so 6, puro mga math problems na ang 6 hanggang 20. Yung pinagkuhanan ko nito hanggang 40 items. So, hihahatiin ko sa dalawa. Mag-upload pa ulit ako ng part 2. Yung kasunod naman na 21 to 40. Okay, so what is the value of 3/4 plus 5/8? I-add lang natin. Pwedeng mag-LCD, pwede ring mag-butterfly. Pero ang gagamitin ko dito, LCD na lang. 3/4 plus 5/8. So, ang LCD na to, gawin nating 8. Gawin nating 8 parehas. Kasi itong 4, madali siyang gawing 8. Di ba ang LCD ng 4 at 8 ay 8? Yung mas malaking number lagi tayo babase. Yung 8 kasi divisible sa 4. So para gawin nating 8 si 3/4, multiply lang natin both by 2. O di pag minultiply both by 2, 6/8, parehas na sila. Similar fractions na. Eh di ba pag similar fractions ang ginagawa natin, kopyahin lang yung magkaparehas na denominator, 8. Then, combine natin ito, 6 plus 5, the answer is 11. Nasa choices na yung 11/8, so ito na yung sagot. Pag kinonvert natin sa mixed number, equal yan sa ilang 8 meron sa 11, meron lang isa. Subtract lang natin 11 minus 8, we have 3. So 1 and 3/8 kung mixed number. Pero wala naman sa choices yung 1 and 3/8. Itong letter C magkatabi, so 13/8 ito, hindi 1 and 3/8. So letter B yung tamang sagot. Number 7 and 8. Simplify 48/72 to its lowest term. So, lowest term lang natin, 48/72. Pag nakuha nyo na agad yung GCF, pwedeng i-directly divide nyo. Saan pa pwedeng i-divide ito? Parang pwedeng i-divide pareha sa 12. Pwede sa 12, no? Pero pag hindi nyo agad nakita yon, pwedeng gawin natin, divide lang sa 2 lang muna para madali. 48 divided by 2, 24. 72, hatiin sa dalawa, that is 36. O ayan, so madali na. 24 and 36, pwede na to sa 12 parehas. So pag dinivide natin sa 12, ayan, pag nakuha nyo na agad, kita nyo na agad 12. 24 divided by 12 ay 3. 24 divided by 12 is 2. 36 divided by 12 is 3. So 2/3. Kung hindi nyo pa nakita yung 12, okay lang na uti-uti. Uti-uti lang, uti-uti. So umpisa nga pwede. Kung nakita nyo na agad na 24, edi mas okay. Halimbawa, hindi nyo nakita yung 12, edi sa 2 lang muna ulit. Kunwari, hindi pa natin alam na 2/3, pwedeng sa 2 lang ulit. Hanggang maubos yung number na pwedeng pag-dividean. 24 divided by 2, 12. 36 divided by 2, that is equal to 18. O kung hindi nyo pa ulit nakita yung 6, edi divided by 2 lang ulit. Hanggat pwedeng i-divide. 12 divided by 2, 6. 18 divided by 2, 9. Tapos yung 6/9, divisible sa 3. Walang problema dyan. Same answer yan. Medyo matagal nga lang. Pero magka-come up pa rin kayo sa answer na 2/3. 6 divided by 3 is 2. 9 divided by 3 is 3. Okay? So the best kapag nakuha nyo na agad, 24 nyo na agad dinivide. So next, number 8. What is 12.5% of 480? Pinakamaganda dito ay convert natin ito sa fraction. Eksakto kasi yan. Ang 100%, ang 100% magsisimula tayo, pag dinivide natin sa 2, o ito, sa fraction tayo. Kapag 1, yan ay 100%. Pag dinivide natin sa 2, ang 1/2, 50%. Pag dinivide natin sa 2 yung 1/2, kalahati ng 1/2 pa, 1/4 yun, di kalahatiin natin yung 50, 25%. Pag hinati pa natin yung 1/4, magiging na itong 4 times 2, magiging 1/8. Hatiin natin yung 25%, that is 12.5%. Kaya ang 12.5% sa fraction ay, saan tayo napunta? Napindot ako. May napindot tayo, wait lang. Nawala yung slide natin. Ayan. So what is 12.5% of 480? Ang 12.5% sa fraction ay 1/8 lang. So therefore, magigilang itong palitan natin yung 12.5%, 1/8 lang. Yung off ay multiplication. So 1/8 times 480. O, divide lang natin. Eksakto to. 48 divided by 8. Eksakto yan na 6. 8 times 6, 48. May 0 pa, edi magiging 60. So therefore, the answer is 60, letter A. Or pwede rin tayo mag-decimal. Pag hindi nyo napansin yan, pwede naman tayong mag-decimal. So ganito yung magiging sagot mag-decimal. 12.5 times, okay, convert pala muna natin sa decimal.
Ang katumbas ng decimal sa 12.5%, move ng dalawa. Move ng dalawa, ba't napapapunta dito pag may napipindot ako dun sa taas? 12.5%, move lang natin ng dalawa. Magiging siyang in decimal ay 0.125. Tapos times 480. Di ba ang trabaho kapag decimal? Kasi 3 digits, i-multiply natin. Pero same answer lang yan. 60 lang din yung kakalabasan nito. Pakita lang natin. So bring down lang itong 0. 8 times 5, 40. 8 times 2, 16 plus 4, we have 20. 8 times 1 is 8 plus 2, we have 10. Then 4 naman, kung ang 8 ay 1 to, ang 8 times 1 to 5, 10,000. Yung 4 kalahati ng 8, edi 4 times 1 to 5, kalahati dapat ng 1,000, edi magiging 500. Pag inad natin, itong 0 dito, galing lang dito sa 0 na ito, nilagay lang natin dito. Pag inad natin, magiging 60,000, tapos bilangan yung decimal places, 1, 2, 3, bilang tayo ng 1, 2, 3, edi same answer, 60 pa rin. So the best pa rin, gawin na lang nating yung 12.5% gawing 1/8. Yun yung pinakamabilis. Okay, so next number 9. A police officer works 8-hour shifts 5 days a week. How many hours does he work in a 4-week month? O ratio and proportion lang ito, no? A police officer works 8 hours. O, hindi ko na susulatan dito kasi pag napipindot dito may no? 8-hour shifts 5 days a week. So ibig sabihin i-multiply lang natin 'yon. 8 hours daw 5 days a week, edi times 5 days. How many hours does he work in a 4-week month? Edi times 4 pa ulit. So ilang hours yan, i-multiply lang natin lahat yan. Unahin natin itong 5 times 4 para madali, no? So we have 8 times 5 times 4, we have 20. Tapos 8 times 2, 16. Kopyahin lang itong 0. The answer is 160 hours, letter C. Okay, so next number 10. A precinct received 120 complaints in January. In February, complaints decreased by 15%. How many complaints were received in February? So dito daw sa, pag napindot ko na naman dito daw sa 120 complaints sa January, na-reduce daw, na-decrease daw by 15%. So ang gagawin lang natin, 120 decrease, ibig sabihin nun minus 15% ng 120. Okay? So yun na yung marireceive niya sa February. So ang gagawin lang natin, chop-chop method yung pinakamadaling gamitin dito sa 15%. Kasi yung 15%, pwede natin yung i-break sa 10% tsaka 5%. Di ba ang total na nito, 15%. Tapos yung 10% kasi madaling kuhanin. Ang 10% ng 120, tanggalin lang natin yung 0. Ang 100% kasi 120. So ang 10%, i-move yung decimal point or simply tanggalin yung 0, 12. 5% kalahati ng 12. Kasi yung 5% kalahati ng 10. So hatiin din natin yung 12. 12 divided by 2, we have 6. So i-add natin yan, 12 plus 6, we have 18. So ang 15% ay 18. So therefore, we have 120 minus 18. So ang magiging sagot, 20 minus 18, 2, no? So therefore, we have 102. Letter C, 102 ang marireceive na complaint sa February kasi nga nag-decrease by 15%. Okay, so kung nanonood pa rin kayo, kalahati na tayo. Ito yung offer ko. Meron po akong UPCAT tsaka Civil Service Exam Review. Meron din tayong meron din akong para sa NAPOLCOM tsaka para sa LET. Itong UPCAT kasama na rin dyan yung college entrance test. So yung schedule ko ngayon pang 2026 ito, pang August 2026 ito. So yung UPCAT natin, June 8 hanggang June 29, MWF yung schedule ko. Yung Civil Service Exam ko naman, July 6 to July 27. So kung napapanood mo to, tapos na itong schedule na ito, halimbawa, nanonood ka sa 2027 onwards, iba na yung schedule ko, i-PM mo lang ako dito sa aking messenger, RJ Enseñado. Okay? So anong inclusion niyan? 99 lang ito. May kasama na yung 10 days math and logic tutorial. May Google Forms reviewer din tayo. May mga mock test. May exclusive GC and FB group din tayo. Ito yung example ng Google Forms. Google Forms ito para sa Civil Service Exam. Bukod pa dyan itong nasa sheet ko ng UPCAT. May FOE, POE ako, NAPOLCOM. Ayan.
So yan. So yung mga may kulay dyan, ibig sabihin na isend ko na yan. Yung mga walang kulay, isesend ko pa sa GC namin. Okay? So tapos kung naghahanap ka naman ng reviewer lang na libro, ito yung maire-recommend ko. Meron pang iba na na nakalagay dito sa video ko sa YouTube. Ito yung Upcat Reviewer. Maganda ito. Tsaka ito naman sa Civil Service Exam. And then, yung iba, makikita nyo lang dyan nakatag dito sa video na ito. Okay, so purchase nyo lang yan. Sigurado makakatulong sa inyo kung self-review kayo. Plus itong mga video natin. Okay, so ipagpatuloy na natin. Number 11 and 12. Solve for y. 4y minus 7 equals 21. Okay, so solve for y lang tayo. Ang gagawin natin dito, kailangan y yung matira. So tatanggalin natin si negative 7 and times 4. Add lang opposite ng negative 7 plus 7 to both sides. Okay, para makancel ito. 0 na yon, kaya na-cancel na, no? And then just bring down 4y equals 21 plus 7. We have 28. Last step, para ma-isolate si y, divide natin both sides by 4. Cancel na to, 1 na lang yan. Y is equal to 28 divided by 4. The answer is 7, letter C. So next, number 12. 2x plus 3y equals 18 and x equals 3. So ibig sabihin, substitute lang natin tong x equals 3. Dito sa 2x plus 3y equals 18, palitan natin ng 3 yung x. So itong x dito, palitan lang natin ng 3. Okay, so imbis na x yan, papalitan natin ng 3. Okay, so palitan natin. Times 3 ang ibig sabihin nun. So 2 times 3 magiging 6 plus 3y is equal to 18. Solve for y. Hinahanap what is the value of y. Subtract 6 to both sides para mapag-combine natin si 6 tsaka si 18 sa kabilang side. So subtract 0 na yan. 3y is equal to 18 minus 6. We have 12. So finally, divide both sides by 3 para ma-isolate na natin si y. So ang value ng y ay 12 divided by 3 equals 4. Letter C. Number 13. X divided by 5 plus 4 equals 12. Solve for x. Okay, so solve for x. Gawin natin fraction. Same lang ito. X divided by 5. Same lang yan ng x over 5 plus 4 equals 12. O kailangan matira si x. Tanggalin natin si positive 4 tsaka si divided by 5. Unahin natin si plus 4. Laging pag nag-solve tayo, inuuna natin yung addition and subtraction bago yung multiplication or division. Okay, so subtract, para matanggal si positive 4, subtract tayo ng 4 to both sides. Magiging 0 na yan pag in-add. So just bring down x over 5 equals 12 minus 4, that is equal to 8. Para ma-cancel si 5, x lang dapat ang matira, divided by 5, kabaligtaran nun, times 5. So multiply natin both sides by 5 para ma-cancel ito. So therefore, the value of x is 8 times 5. The answer is 40, letter C. And then next, number 14, if x squared equals 49, what is the positive value of x? Positive value lang ang hinahanap natin. Kasi kapag galing sa x squared, pag galing sa x squared, automatic, i-square root natin, dalawang sagot, plus or minus yan. Okay? Kapag nasa ganitong form, meron tayong x squared equals, let's say, a squared. Ang magiging sagot niyan, x is equal to, pag in-square root natin, automatic ang sagot magiging plus or minus itong a. Okay? Kaya ang hinahanap natin, positive value lang. Pero tandaan, nagiging plus or minus lang siya pag galing sa x squared. Pag hindi galing sa x squared, ano lang siya, kung ano yung sign yun lang. Okay, so gamitin natin yung technique na yan. So therefore, we have x squared is equal to, ang 49, pwedeng i-express yan as 7 times 7 or 7 squared. So therefore, pag in-square root natin ng both sides, makakancel na yung square at square root. Ang value ni x plus or minus 7, pero ang hinahanap natin positive value lang, kaya tanggalin na natin si negative. Ang sagot ay letter B, 7. Okay, next, 15 and 16. Word problems na ito, 16 to 20. If 3 times x plus 2 equals 21, what is the value of x? Okay, so solve pa rin natin yung x dito. 3 times x plus 2 equals 21. Pwedeng i-distribute ito pero sa case na ito, wag nyo nang i-distribute. I-divide na natin directly by 3. Kasi 21 ito, 21 yung right side, tapos ito 3 times x plus 2. Pwedeng i-divide both by 3 kasi divisible sa 3 itong 21. O di para wala nang i-distribute, cancel na agad. So we have x plus 2 is equal to 21 divided by 3, 7. Then to solve for x, subtract lang tayo ng 2 to both sides. Ang value na ng x ay equal sa 7 minus 2. The answer is 5. Letter B. And then next, number 16.
A patrol car travels 240 kilometers on 20 liters of fuel. How many liters are needed to travel 360 kilometers? So pag magka-pair ganito, 240 kilometers daw para sa 20 liters. How many liters are needed to travel 360 kilometers? So ito ay ratio and proportion ito kasi magka-pair yung dalawang number natin tapos may isa pang pair, hinahanap yung how many liters. So variation yan. Isulat natin yung given, kilometers yung unit, 240 kilometers on 20 liters. Liters daw natin 20 liters. So ang tanong, how many liters are needed to travel 360 kilometers? Ito yung hinahanap natin, lagyan natin ng variable n. So ngayon, base sa choices natin, 240 naging 360, tumaas, di ba? Lagyan ko ng arrow, pataas. Yung 20, base sa choices, tataas din. Kasi yung n natin, yung mga choices natin, mas mataas lahat sa 20. O kapag ganyang parehas ng arrow, ibig sabihin yan ay direct variation. Dalawa kasi yan. Meron tayong direct tsaka inverse variation. Kapag inverse variation, magkaiba yung arrow. Isang pataas, isang pababa. So kapag parehas yung arrow, parehas pataas, so direct yan. Ang formula ng direct variation, lalagyan lang natin ng fraction bar dito tapos equate natin. Okay? So ganun lang yung formula kapag direct variation. Lagyan nyo ng fraction bar, lagyan ng equal sign. Kapag inverse naman, imumultiply natin yung magka-partner na number, yung magkatapat. Okay, so solve na natin itong n. Or pwede rin iisipin lang natin kung anong mangyayari. Yung 240 kilometers, 20 liters, so syempre, pag lumayo yung distance, yung konsumo ng gasolina, edi tataas din. Lumayo kasi yung distance. So isolve na natin ito, cross-multiply lang natin. Unahin natin yung may n. So we have 240n is equal to 20 times 360. Wag muna nating i-divide kasi lalaki yung number. Wag munang i-multiply. So ang gawin natin, divide natin muna sa 240 para lumiit yung number. Ang magiging value ng n, i-cancel na natin itong tigisang 0. Ayan. Tapos yung 36 at 24 pwedeng ma-divide. Pwedeng i-divide pareha sa 12. 36 divided by 12, 3. 24 divided by 12, 2. O tapos yung 20 at 2, pwedeng i-divide pareha sa 2. 2 divided by 2, 1. Bali wala na yung 1. 20 divided by 2, that is equal to 10. So ang natira na lang, 10 times 3. So the answer is 10 times 3, 30 liters. Letter C. Okay, so next, 2, 17, and 18. Problem solving pa rin. 3 officers can process 45 case reports in one day. How many reports can 7 officers process in the same time? Okay. So, i-analyze natin 3 officers. 3 officers daw tayo dito, 3 officers. So, lagyan natin O. Lagyan ko off. Ayan, O. Kasi kompletuhin na natin. 3 officers can process 45 case reports. Sa reports natin, can process 45 case reports in one day. How many reports can 7 officers? Pag naging 7 yung officers, can process in the same time. O, ilang reports daw yung 7? So, direct variation din ito kasi yung officers dumami. Dumami yung officers, syempre yung report na magagawa nila, dadami din. And base sa choices, mas mataas lahat sa 45. Kaya ito ay direct variation. Ang formula ng direct variation, lagyan lang natin ng over, equate. Then solve for n. So, ang gagawin natin, cross-multiply lang. So, 3 times n, we have 3n is equal to 45 times 7. Huwag i-multiply kasi lalaki. Unahin natin, divide by 3. Para kahit papano, lumiit muna siya. N is equal to, simplify natin ito, 45 divided by 3. Equal na lang yan sa 15. Okay. So, meron na lang tayong 15 times 7. So, 15 times 7, manual natin, 7 times 5, we have 35. 7 times 1 is 7, plus 3, we have 10. So, therefore, the answer is 105 yung reports na magagawa ng 7 officers. So, next, number 28. Motion problem. A suspect runs at 10 kilometers per hour and has a 20-minute head start. A police car pursues at 50 kilometers per hour. How many minutes will it take the police car to catch the suspect after the pursuit begins? So, ang formula ng distance, gamitin natin speed times time or rate times time. Yan ang formula ng distance. So, sa ganitong type ng problem, nilalagyan ko ito ng table, lalagay natin yung suspect, tapos yung police officer dito, no, or yung police car, no. So ito yung rate naman ng police car, ayan. Lagay natin dito sa table natin rate, time, tsaka distance. Ito kasi yung formula natin.
Rate, time, distance. So ano yung rate? Sulat natin yung rate, time, distance, netong suspect tsaka ng police. Ang rate ni suspect, 10 kilometers per hour. KPH ito, ang unit, KPH. Yung time naman, hour. Yung distance, so syempre, ito ay magiging kilometers. So a suspect runs 10 kilometers per hour, so 10 ito, has a 20-minute head start. So magpa-plus 20 tayo dito. A police car pursues at 50 kilometers per hour, so ito ay 50. How many minutes? O, minutes yung tinatanong. Kaso ang given natin dito naka-hour. Kasi para maging kilometer ito, no? So naka-hour tayo dito. How many minutes will it take the police car to catch the suspect after the pursuit begins? Ito yung hinahanap natin. Yung police daw, how many minutes? So lagyan natin ito ng T. Tapos, itong suspect, meron siyang head start. May 20 minutes head start siya. Kaya yung time para kay suspect, magiging T plus 20 minutes. Kaso hour ito no? So kung hour ito, yung 20 minutes, magiging 20 over 60. 20 over 60. Tapos i-lowest term natin. Bakit 60? Kasi ang 1 hour ay equal sa 60 minutes. Ang sabi, 20 minutes lang daw. 20 minutes, kaya divide natin sa 60. Or lowest term, 20 over 60, equal na lang siya sa 1/3. Ilang 20 meron sa 60? May 3. Kaya itong 20 over 60, gawin na lang natin 1/3. Naka-lowest term. Tapos, yung distance, i-multiply lang natin itong dalawa. Multiply lang natin. Kasi di ba ang formula ng distance, rate times time. So, i-multiply natin ito, magkakaroon tayo ng 10 times t plus 1/3. Ito naman kabila, multiply ito, 50 times t. So ang tanong, how many minutes will it take the police car to catch the suspect after the pursuit begins? Pag sinabing to catch the suspect, maaabutan na siya. Pag maaabutan, ibig sabihin, same ng distance. Itong dalawa, parehas ng distance. So ibig sabihin, equate lang natin ito. So equate lang natin, magkakaroon tayo ng 10 times t plus 1/3 equals 50t. Tapos solve na lang natin yung t. Yung T natin in hour ito, kaya i-convert pa natin yan mamaya. So solve 40 tayo. Kung mapapansin natin may times 10, ito may 50. So para mabilis, divide natin both sides by 10 para makancel na agad yung 10. So meron tayong T plus 1/3 equals 50 divided by 10. 5 na lang yon, 5T. Then solve for T. So pagsamahin natin itong T tsaka itong 5T, subtract tayo ng T to both sides. Minus T, so cancel na ito. We have 1/3 is equal to 5T minus T, that is equal to 4T. Tapos, kailangan T ang matira. So, mangyayari, divide natin both by 4. Or same lang yan, i-multiply both sides by 1/4. Pag multiply natin both sides by 1/4, makakancel yung 4 tsaka 1/4. Tapos, ang magiging time natin, 1/4 times 1/3, magiging 1/12. Hour ito. So, ang time natin ay 1/12 hours. O, i-convert natin ito. Pag i-convert yung 1/12 hours, i-multiply lang natin sa conversion, kakancelin natin yung hour, kaya yung hour nasa ilalim, minutes ang nasa ibabaw. Ano ang conversion? 1 hour ay 60 minutes. Kaya cancel na yung hour, ang natira 60, 1/12 ng 60 or 60 divided by 12. The answer is, minutes na ito, so we have 60 divided by 12, the answer is 5 minutes, letter C. Okay? So last set, number 19. Ayan, last slide na tayo, number 19 and 20. Motion problem pa rin ang number 19. Ito ay percentage problem. Number 19, two cars leave the station at the same time heading in opposite direction. O, opposite direction daw leave the station. Ito yung pagpalagay natin, ito yung station. Opposite direction, yung isa papunta dito, yung isa naman papunta dito. Ayan. So ang tanong, car A travels 60 kilometers per hour. Dito papunta si A, dito naman papunta si B. Car B travels at 80 kilometers per hour. How far apart will they be after 1.5 hours? So pwede isa-isahin lang natin ito. After 1 hour, ang rate nila 60 tsaka 80. So ibig sabihin after 1 hour, simula dito sa gitna, after 1 hour ito after 1 hour, magiging ang distance nila 60 kilometers kasi 60 kilometers per hour. Yung isa naman 80. Dito sa kabila, mas malayo tong kabila, no? Mga banda dito na yan. So 80 kilometers naman ang matatravel ni B.
So tapos, after, ang tinatanong, how far apart will they be after 1.5? O kalahati pa. So hatiin natin itong 80 kilometers kasi may kalahating oras pa. Eh di ibig sabihin plus 40 ito. Itong kabila naman, plus 30. O di aandar pa sila, banda dito na ito. Tapos ito, mas malayo pa ito, banda dito na. So yun yung concept, i-add lang natin. Napakasimple, no? 30 plus 60. So inisip na lang natin, no, magiging 90, 80 plus 40, 120. Pag inad natin, 90 plus 120 equals sa 210 kilometers. O yun na yung pagitan nila. Dinrawing lang natin. Pero pag ginamitan ng formula talaga yan, ang mangyayari lang dyan, yung dalawang rate, magiging lang yan 60 times time plus 80 times time. Tapos equate na natin. Equals na siya dun sa distance. Pero given yung time natin, ang time ay 1.5. O di lagyan lang natin ng palitan lang natin yung t ng 1.5 kasi yun yung time. 1.5 tapos 1.5. Yan yung direktang formula kahit hindi na i-drawing. So 60 times 1.5 ay 90. 80 times 1.5 is 120. So therefore, ang distance na natin, o same answer pa rin, 210 kilometers. Letter C. Para sa last number, a station's annual budget of 2,400,000 is allocated as 35% to 35% daw to personnel, 45% to operations. Pagpalagay natin na tatlo lang nahahati ang tanong kasi, how much is reserved for capital outlay? Pagpalagay natin tatlo lang sila kasi wala namang nabanggit na iba. Capital outlay daw tong isa. Capital outlay. Wala nang ibang nabanggit kasi. Siyempre ang total 100%, yung kabuuan. So kung ito ay 35 at 45, ang total na niyan ay 80%, yung natitira para sa capital outlay magiging 20% para maging total na 100%. So ngayon ang tanong, how much is reserved for capital outlay? Kunin lang natin yung 20%. 20% of the given 2 million. 2,400,000. O para i-mental ito, ang gagawin natin dito, madali kasing kunin yung 10%. Yung 20%, i-chop-chop natin na 10%. Tig 10%. Di ba ang 10% tatanggalin lang yung 0. So ibig sabihin, yung 10% tanggalin natin yung 0 para maging minus lang yung 0, magiging 0.24, no? Ayan o. Ilan yung 0? 4. Eh di 240,000. Another 10%, eh di another 240,000. Pag inad natin, eh di magiging siyang 480,000 yung para sa capital outlay. Ayun, letter B, 480,000 pesos. So that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo dito sa 20 items na pinresent ko sa inyo. Kita-kita tayo, meron pa itong part 2, number 21 to 40. Ayan, so masasagutan na natin lahat. Galing nga pala yan sa isang FB group, nakita ko lang, so sinagutan natin yung mock test nila. 1 to 20 tapos 21 to 40 sa susunod na video. So bye-bye and God bless. Good luck sa lahat ng nagre-review.